Good morning mga kabislan. So dito po tayo ngayon sa Calawag, Quezon. So mayroon po ditong property na sinubdivide ng 1 hectare 1 hectare. So ito po ay tabi po ng kalsada. Yan. So makikita po ninyo dito. So pipili lang po kayo ng ng slot kung ano po yung gusto po ninyo. So may available na lang po dito na 3 slot. Kasi yung iba po ay pina-reserve na. Then yung iba naman po isa nabili na. Yan. So ito naman po ay nasa 15 to 20 minutes na drive simula po ng town proper po ng Calawag papunta po dito. So napakalapit lang po ano. Yan, so makita po ninyo dyan. So marami rin pong jogan. So depende po sa area na gusto po ninyo. Pag part naman po dito, kaunti po yung tanim pero ang maganda naman doon ano po siya, yung medyo malinis na ng konti. Ano po. So kita din po yung view dito ng mountain. Meron po dito mountain view. Yan, so pwede po kayo magpa-schedule ng tripping dito mga kabislan, ano? So kung kayo po ay naghahanap ng small cut na property na tabing kalsada, so I highly recommend po nitong property na to. So sa pagdating sa kuryente, meron naman pong alinya ng kuryente doon sa nanilikuan namin, ano? So pwede po doon mag-connect. And pagdating sa deep wells, sa tubig po is kalimitan po dito sa Calawag is deep well ang ginagamit. So panligo, pang CR, pang laba. Yan. So pag inumin tubig po, bumibili na lang po sila ng mineral. Yan. So makita po ninyo, napakaganda po yan. So ito po ay mga 3 minutes lang po ang layo sa Barangay Hall. So napakaganda kasi siyempre accessible din yung Barangay Hall, malapit sa inyo. Yan. So very peaceful din po ng area, ng lugar. So ito po yung example ng property na nabili dito. So nalinisan na nila at ginawa na nilang mini farm. Yan. So ito po siya. Ang ganda na po dito. So may mga tanim na po siya ng maliliit na nyug, then may mga talong. Ano po, yung iba mais ang tinanim. Yan. So ganda po dito, ang ganda. So ito nga po, nakapasok nga po yung bio. So even mga mababa po na mababang sasakyan, so kaya pong pasukin kasi dito lang po sa area na to yung medyo rough road siya kasi putol-putol siya eh. So siguro mga ilang meters lang po yan, cemented ulit, then yun, dire-diretso na po siya papuntang highway. So yun, schedule lang po kayo ng tripping mga kabesland. So thank you, God bless po sa lahat. Lahat po ng cut po dito ng lupa is meron po siyang 40 meters po yung frontage sa kalsada. Kaya very accessible po talaga. Pagbaba nyo pa lang po ng sasakyan is property nyo na talaga. As of now po is medyo makalat pa po yun sa property, yung mga cut. Yan, so hindi ba siya masyadong nagagamasan, pero ganito po yung itsura niya. Pakita ko po sa inyo. Ito po yung buyer po natin na nakabili din dito sa property na to. Yan, so yan, nalinisan na po niya, and yun, may mga tanim na po siya, mga talong and mga gulay. Yan, so napakaganda po at healthy po talaga yung lupa po dito. So kahit ano pong tanim, so pwede niyo po siyang ilagay dito. So dito po sa left side na pinuntahan natin, yun po yung medyo malinis na na area. Walang masyadong tanim, pero pagdating po naman dito sa right side na to, ito naman po yung merong mga nyog, merong mga saging. So kayo na lang po yung bahala mga kabislan na pumili kung saan po yung gusto po ninyo, doon sa medyo productive na lote na merong mga tanim ng nyog sa saging, and dito naman po sa left side na karamihan po is yung mga mga kahoy ang tumutubo. So 3 slot lang po yung available ngayon, po mga kabislan. So sa 8 slots, may iba po nabili na, yung iba ay naka-reserve na po So paunahan na lang po ito kasi napakaganda po ng property na to. Wala na po kayo makikita na tabing kalsada na ganito po na mataas yung frontage, tapos napakamura and napakalapit po sa highway and sentro po ng Calawag. So hindi ko po masasabi na kung ilan po yung tanim na nyog or ng saging or ng iba pa man doon sa property.
Kasi ano po siya nakadepende po kung ano po yung pipiliin po ninyo na slot, ano po. So makikita nyo naman po yan pag halimbawa nag-tripping po kayo. So ang price po pala nito mga kabislan is 1.1 million, ano po. So kung halimbawa kayo naman po yung bahalang magsagot sa papers, so ito po is 950 binibigay po ng seller, ano po. So ang papel po nito ay naka mother title, so 8 hectares po siya na sinubdivide. Then pag halimbawa po ay ikaw po ay nakabili po kayo, tapos mayroon pa po siyang bakante na lote na hindi pa nabibili, ang mahahawakan nyo lang pong papers ay deed of sale. So hihintayin muna po natin na mabili po lahat ng property, so bago po ma-transfer sa pangalan po ninyo at magkaroon po kayo ng sariling titulo. So para isahan na po siya na abyad, ano po. Yun po yung para sa papers naman. Yan. So kung meron pa po kayong mga questions mga kabislan, so pwede po kayo mag-message sa akin dito sa Bislan PH and sa ating Viber and WhatsApp. So hanggang dito na lang po tayo, and God bless po sa lahat.